Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, narinig ko sa isang Masterclass graduates na ang style mo daw ng pagpapapisa ng mga sisiw ay by batch ng 7 and 10 days. Bakit mo yan ginagawa, Attorney? At pwedeng paki-explain naman sa amin. Okay mga kasabong, no? Sistema ko kasi sa farm na ang aking mga itlog ay sineset ko sa aking incubator between a period of 7 to 10 days. So, bakit nga ba ginagawa yan mga kasabong? For disease control. So, anong ibig sabihin ito? Kasi mga kasabong, no? For example, nangyari ito sa akin this season lamang. Nagka-problema ako sa batch 6 ko. Without any reason, may namamatay akong mga sisiw doon. Complete ang kanilang vaccination, complete din yung mga bacterial flushing program nila. So bakit may namamatay? And pagka gusto nating malaman kung bakit nangyayari yan, mahaba-habang proseso yan. You need to call a veterinarian and perform some laboratory test. Baka ubos na yung aking mga manok bago pa yan mangyari. So, anong ginawa ko mga kasabong? Yung batch 6 na yon, I just decided to cull all of them. Meaning, pinatay ko na lamang silang lahat, which is needed naman pagdating sa pagpapalaki ng ating mga sisiw. No, there has to be some sacrifice. Bakit? Kasi mga kasabong, if I delay sa pagkal ng batch na yon, maaaring maapektuhan yung iba kong batch, like yung later batch ng batch 7 and batch 8, or yung mga earlier batch ng 1, 2, 3, and 5. So, if you do this batching, mga kasabong, hindi masasayang ang buong season nyo ng pagpapapisa ng mga sisiw. Anong ibig sabihin ko nito? Kasi meron akong mga experience from other breeders na mga kaibigan natin na ganito ang nangyari. Lahat ng kanilang local band magkakasama, isang pisa lang. So, nung nagka-problema ang mga kasabong, naubos yung kanyang local banded batch, hindi siya nakalaban sa aming circuit. Ito rin yung nangyari sa isa ko naman ding kaibigan din na breeder, yung national naman niya ang nagka-problema. Isang pisaan lang yon, more than 400, 500 chicks, nagka-problema and he needed to cull all of them kasi tinamaan ng coccidiosis. So, mga kasabong, kaya ako ginawa yung batching ng 7 or 10 days is para kung mangyayari yung mga ganitong disease incidents, ay I could easily cull that batch para maprotektahan yung iba pang batch ng aking mga sisiw. At hindi naman masayang yung aking pinaghirapan. So, this year, yung aking batch 1, 2, 3, 4, and 5, yun ang aking local. Yung aking batch 6, 7, 8, 9, 10, yun naman yung aking national. So dahil kinal ko yung batch 6 na yan, meron pa akong natitira na batch 7, 8, 9, and 10 for the national. Hindi sila mauubos because of this batching strategy ng 7 or 10 days apart. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, inaanyayahan ko po kayong muli for batch 55 of the Masterclass na gaganapin dyan sa Bicol Region. This is a special Masterclass batch at ito ay sa Legazpi City natin gaganapin on April 27 and 28. Kaya mga ka-Oragon, sana po ay magkita-kita tayo dyan and I promise you na maganda ang magiging learning experience ng bawat isa sa special masterclass batch na yan sa Bicol Region. Cutting Edge #1.